Isa na namang commander ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi dahil sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Yan ang pinakabagong pangyayari ngayon sa Middle East, partikular sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Naaalala niyo pa ba noong nakaraang araw, meron ding isang top commander ng Hezbollah ang nasawi dahil sa strike ng Israel. Pinangalanan itong Ibrahim Akil. Ito yung kasamang nasawi sa 1,300 na target ng Israel sa Lebanon. Ang mga nasabing lugar ay mga lugar na kung saan dito nagtatago ang karamihan sa mga membro ng Hezbollah, maging ang kanilang mga armas dito itinatago. Isa na namang nagngangalang Ibrahim kahapon lamang ay ibinalita ng IDF maging ng Hezbollah kinumpirma ang pagkamatay ng isang commander nito. Kinilala ang commander nito sa pangalan na Ibrahim Kubaysi. Take note, ibang Ibrahim ito sa nakaraang commander na napaslang. Yung isa, Ibrahim Akil. Ito naman, Ibrahim Kubaysi. Si Ibrahim Kubaysi, siya ay commander ng Rocket at Missile Division. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, pinalipad na ng kanilang gobyerno ang maraming fighter jets at ito ay nagtungo papuntang Dahiye sa Beirut. Dito ay nagpaulan ang Israel ng napakaraming missile at dito na nila naitumba ang isang commander na nagngangalang Ibrahim Kubaysi. Ayon sa IDF, hindi lang si Ibrahim Kubaysi ang kumpirmadong nasawi. Marami pang mga members ng Hezbollah ang hindi na pinangalanan. Katunayan, may mga kasama pa nga itong si Ibrahim Kubaysi na mga senior officers ng Hezbollah. Kasama niya ito sa Missile and Rockets Division. Ayon sa IDF, matagal na nagseserbisyo itong si Kubaysi sa Hezbollah at isa sa mga utak sa pang-aatake sa northern part of Israel. Tinatarget nito ang mga bahay ng mga sibilyan malapit sa border ng Lebanon at Israel. Ang taong ito ay malapit daw kay Hassan Nasrallah. Sumali siya sa Hezbollah noong 1980s. Kaya ayon sa kampo ng Israel, isang malaking kawalan ang pagkapaslang kay Ibrahim Kubaysi sapagkat siya ang utak ng mga missiles, rockets at drones ng Hezbollah. Kinumpirma naman ng pamunuan ng Lebanon na umabot na sa 558 na mga tao ang nasawi dahil sa airstrike ng Israel. Aminado ang Lebanon na hindi nila ibinukod ang mga sibilyan sa mga miyembro ng Hamas sa 558 na kumpirmadong nasawi at lampas libo naman ang sugatan. Samantala, kahapon, September 24, 2024, kinumpirma mismo ng magkabilang panig ng Hezbollah at Israel na ang Hezbollah ay gumawa rin ng pag-atake sa Israel. Ayon sa ulat, inamin ng Hezbollah na tinarget nila ang naval base ng Israel na nasa northern Mediterranean coast at dito namamalagi ang elite Israeli Naval Commando Unit. Ayon sa Israeli military, nagtunugan ang mga sirena sa naturang lugar. Partikular sa athlete, ito ay nasa south of the city of Haifa. Pero ayon mismo sa Israeli military, walang injuries na naitala. Ayon sa mga analyst, ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay hindi hamak na mas matindi kaysa sa mga nakaraang buwan. Katunayan, mismong Lebanon na ang nagsabi na sa mahabang panahon na nagdaan, ito na ang pinakamahirap na sitwasyon na kanilang dinanas. Maging ang Hezbollah, inamin na ito na ang pinakadelikadong sitwasyon na kanilang kinaharap mula sa Israel mula noong 2006. Araw-araw ay mayroong mga pagbabanta na ginagawa ang Hezbollah laban sa Israel. Pero habang nagbabanta pa ang Hezbollah laban sa Israel, hindi na nag-aksaya ng oras ang Israel at agad na inatake ang Hezbollah. Ayon sa mga eksperto, napakaganda raw ng timing ng pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Bakit? Sapagkat medyo na-paralyze ang communication ng Hezbollah nang magsabugan ang mga pagers at walkie-talkies sa kanilang lugar. Marami rin sa mga miyembro ng Hezbollah ang nasawi. Ang iba rito ay wasak na wasak ang mga kamay at mukha. At maliban pa riyan, mahihirapan silang mag-communicate sa bawat isa. Talking about pagers and walkie-talkies, lumulutang ngayon ang balita na may possibility rin daw na ang pagkamatay ng presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi ay namatay dahil sa pager explosion.
Pero lahat ng ito ay wala pang katotohanan. Kung sakali man lang na ito ay totoo, lalabas mali pala ang investigation ng Iran sapagkat napag-alamanan ng gobyerno ng Iran na ang pagkamatay ni Raisi ay dahil sa helicopter crash, bunsod ng masamang panahon. Nagsalita naman ang Turkey na dapat daw pagbayarin ang Israel dahil sa napakaraming napaslang nitong nagdaang araw lamang sa Lebanon. Pero sinagot ito ng kampo ng Israel. Ayon sa kanila, dinedepensahan lamang nila ang kanilang sarili at ang kanilang future. Kung hihinto raw ang Hezbollah sa kanilang pang-aatake sa Israel, ay hihinto rin daw ang Israel. Ang nais ng Israel na makauwi na ang mahigit 60,000 na mga Israeli mula sa north ng Israel at sa ngayon ay nasa mga evacuation center. At para mangyari ito, kinakailangan daw na itaboy ang maraming Hezbollah fighters na nasa malapit sa borders ng Lebanon at Israel at upang hindi na maging threat sa Israel ang Hezbollah. Nagbabala si Benjamin Netanyahu sa People of Lebanon. Ayon sa kanya, pakinggan daw ng Lebanese people ang kanilang mensahe upang mailigtas nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak. Hindi raw ang Lebanese civilian ang kanilang kalaban, kundi ang Hezbollah. Kaya hinimok nito ang Lebanese civilian na lumayo mula sa Hezbollah. Ginagamit lang daw sila ng Hezbollah upang mailigtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga missiles. Mas mahalaga pa raw sa Hezbollah ang kanilang missiles kaysa sa buhay ng mga sibilyan sa Lebanon dahil maging mga missiles ng Hezbollah ay itinatago sa mga civilian houses. Of course, ito raw ay target ng Israel upang maparalyze ang Hezbollah. Maging ang Lebanese Foreign Minister ay nagpahayag na ayon sa kanya ay natatakot sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sapagkat araw-araw ay meron silang mga natatanggap na message mula sa Israel na nagsasabing lisanin ang kanilang lugar. Natatanggap nila ito via cellphone. Ang iba ay sa mga personal video ng mga opisyal ng Israel. Maging si Daniel Hagari ay naglabas na rin ng video at bilang isang advance warning sa Lebanese civilian. Ayon sa kanya, umaasa ang Hezbollah sa mga buhay ng mga Lebanese people. Ginagawa silang human shield. Samantala, sa napakainit na sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, nagsalita na ang United Kingdom, nagbigay ng pahayag at inuobliga nito ang kanyang mga kababayan na lisanin na ang Lebanon habang may pagkakataon pa ito. Pero maliban pa riyan mga kaibigan, katakataka din na ang United Kingdom ay nagpadala ng 700 troops sa Cyprus. Ang Cyprus mga kaibigan, bagamat tahimik, isa sa mga alyado ng Israel. May mga pagkakataon na rin na ang Hezbollah ay may babala sa Cyprus military na huwag makialam sa gera nito laban sa Israel. Batay sa history, ang Cyprus military ay magkasamang nag-training ang Israeli military. Maganda rin ang partnership ng dalawang bansang ito. Maging ang Israel ay sumusuporta sa Cyprus. Ayon sa ulat ng CNN, ilang oras mula ngayon, ang 700 troops na mula United Kingdom ay darating na sa Cyprus o baka sa mga oras na ito ay dumating na. Nagbigay ng pahayag ang Defense Secretary ng United Kingdom na si John Healey. Ayon sa kanya, sa tagal niya sa serbisyo, napakadelikado na ng sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kaya hinimok nito ang kanyang kapwa Briton na bumalik na sa kanilang lugar habang may pagkakataon pa. Dagdag pa ng Defense Secretary ng UK na kahanda na raw ang kanilang Royal Air Force at ang kanilang Navy. Ito ay nasa Cyprus na. Ibig sabihin mga kaibigan, ang 700 troops na ipapadala ng United Kingdom sa Cyprus ay mga karagdagan lamang sa mga existing na. Nagsalita na rin ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian tungkol sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Ayon sa kanya, hindi raw dapat na hindi magbayad ang Israel tungkol dito. Isinentro ang kanyang pahayag sa international community. Hinihimok nito ang mga world leaders na gumawa sila ng paraan upang mapahinto ang escalation between Israel and Hezbollah. Marami tuloy ang mga nagsasabi, bakit hindi pagsabihan ng Iran ang Hezbollah? Iran naman ang suporter nito. Kung tutuusin, may kapangyarihan daw ang Iran na pahintuin ang Hezbollah
sapagkat ang nagsusupply ng mga armas nito ay ang Iran. Maging ang United States of America na ibinalita ng AP na ito ay magpapadala ng karagdagang troops sa Middle East dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon kay Major General Pat Ryder, Pentagon Press Secretary, hindi siya nagbigay ng eksaktong number kung ilang troops ang kanilang ipapadala sa Middle East. Hindi rin siya nagbigay ng pahayag kung ano ang kanilang task na gagawin. Maliban sa karagdagang troops na ipapadala, meron na raw silang nauna na mga 40,000 troops na nasa Middle East.